makapangyarihan, sa pagdiriwang namin ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo, ang kagandahang loob mo sa amin, ay lalo mo pang pag-ibayin, upang mais sa loob na mabuti ng lahat, ang kadansayang dulot ng dunya, ang Espiritong bigay mo sa iyong anak, ang iyong lumanak upang kami maligtas, sa pamagitan ng si Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magka sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, sa pamamagitan ng mga apostol, si Kristo ang muli na buhay ay gumagawa ng mga kahangang-hangang bagay upang patatagin ang kanyang sambayanan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Maraming kababalaghang ginawa ang mga apostol, napawang nasaksihan ng mga tao. Nagtitipon-tipon sa portiko ni Solomon ang lahat na sumasampalataya. Hindi nangahas na makasama sa kanila ang mga di sumasampalataya. Gayunmay, puri-puri sila ng mga tao. Subalit, parami ng parami ang lalaki at babae na nanalig sa Panginoon. Dinala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa mga papat at mga higaan, upang pagdaan ni Pedro ay matamaan ang kanyang anino ng ilanmang lamang sa kanila. At dumating din ang maraming taong buhat sa mga bayang kanugnog ng Jerusalem. Dala ang kanilang mga may sakit at mga pinaghihirapan ng masasamang espiritu, at silang lahat ay pinagaling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Butihin po o'y purihin, pag-ibig niya'y walang marin. Butihin po o'y purihin, pag-ibig niya'y walang marin. Ang taga-Israel, bayaang sabihin kanilang ihalang. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Mga saserdote ng Diyos na Panginoon, bayaang magsaysay. Ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Butihin po o'y purihin, pag-ibig niya'y walang marin. Ang bato ng tapoy na nagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod, o kahanga-hanga ang araw na ito, ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak at ipag-iwang. Butihin po o'y purihin, pag-ibig niya'y walang marin. Kami ay iligtas, tubusin mo poon, kami ay iligtas, at pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang Panginoon ang Diyos, pagkabuti niya sa mga hirap. Butihin po o'y purihin, pag-ibig niya'y walang marin. Sa ikalawang pagbasa, inilalarawan ni Juan ang kanyang pangitain upang kay Kristong muli na buhay. Si Kristo ang Panginoon ng buhay at kamatayan. Kaya umasa tayong kapiling natin siya sa hirap at ginhawa. Pagbasa mula sa aklat ng Kahulugan. Ako'y si Juan, ang inyong kapatid, na kasama ninyo sa paghihirap, paghahari, at pagtitiis, dahil sa pagkikipag-isa kay Jesus. Itinapon ako sa pulo ng Patmos, sapagkat ipinangaral ko ang salita ng Diyos, at ang katotohanan inahayag ni Jesus. Noong araw ng Panginoon, kinasihan ako ng Espiritu, at narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trompeta. Ang sabi, isulat mo ang iyong nakikita. Lumiyon ako upang tingnan ang nagsasalita. At nakakita ako ng itong ilaw, ang ginto, nakatayo sa gitna ng mga ito, ang isang animoy lalaki, nakadamit ng abot sako, at may pamitis sa gitna sa kanyang dibdib. Pagkakita ko sa kanya,
Para akong patay na nalubog sa paanan niya. Ngunit itinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, "Huwag kang matakot. Ako ang simula at ang wakas, at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit basta mo, ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Kaya isulat mo ang iyong nakikita, ang nangyayari ngayon at mangyayari ko." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magpayin kasi tayo po kayo. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakikita ng mata. Sumayin niyo ang Panginoon. At Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo yun, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapilit ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. "Sumayin niyo ang kapayapaan," sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad ng marinig nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, "Sumayin niyo ang kapayapaan. Kung paano sinugo ko ng Ama, gayon naman, sinusugo ko kayo." Pagkatapos, sinayihan niya at sinabi, "Tanggapin niyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin niyo sa kanilang mga kasalanan ay tinatawad na nga. Ang hindi niyo patawarin ay hindi nga tinatawad." Ngunit si Tomas ang pinaguli ang pambal, isa sa dalawa, ay wala roon ang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay, at may susuot dito ang aking daliri, at hanggat hindi ko nipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagtatipon sa loob ng bahay ang mga alagad kasama nila si Tomas. Nakapinuin ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumayin niyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Maraming pang kaubalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat nito. Ang mga natala nito sinulat upang sumampalataya kay Jesus ang Mesiyas, ang Anak ng Diyos, at sa gayon magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat.
po niyo mga katabi niyo ng magandang umaga. Kumusta na po kayo? Parang umuti aga tayo. Asa na sila? Mga kapatid, ngayon ay kanilang linggo ng pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo at hindi naman ang linggo ng banal na awa ng Panginoon. O yung tinatawag natin Divine Mercy, no? Divine Mercy Sunday po ngayon. Mga kapatid, tanong lang po, paano ba natin nakikita ang lalim ng pagmamahal ng ating kapwa? Paano mo nakikita na malalim yung pagmamahal sa iyo ng kapwa mo? Huh? Sige, lalaki ka. Ate, ikaw, kumusta ang buhay pagmamahal? Ha? Paano mo nakikita ang lalim ng pagmamahal sa iyo ng mga taong nasa paligid mo? Pag may malasakit. Malasakit. Okay? Salamat. Ikaw naman ate, nakatingin siya sa ano. No? Ano po, paano mo nakikita? Boy, may asawa ka pa? Ilan? Ay, salamat. Buhay pa? Hanggang kailan? Paano mo makikita yung lalim ng pagmamahal sa iyo mga kapwa? Nang, asawa mo ito? Ay, ganyan ginagawa yan. Oo, ingat ka mga ganyan na. Mga kapatid, alam po ninyo, ang daming pamamaraan ng pagpapakita ng lalim ng pagmamahal ng ating kapwa, di ba? Nung unang panahon daw, hindi ko nakabutan, di ba kung nakabutan ninyo, no? Ipinapakita yung lalim ng pagmamahal at yung kaseryosohan sa pamagitan ng pagtitipod, di ba? Pinagdilig ko rin yung pamilya ng minamahal, di ba? Daw, kayo ang pag-ibig ng tubig. Naranasan ninyo na ipag-ibig ng tubig, humigiligawan pa lang kayo? Naabutan niyo yan? Sino umabot doon? Ay, hindi naabutan, no? Ngayon wala na yun kasi may mga gripo na, no? Kaya wala na, may gripo na kasi, no? Tsaka yung pinagsisibak, no? Sabi na nasa yung pinagsibak kayo ng panggato. Wala na rin ngayon yun kasi may gas stove na yun, no? Kaya wala nang nagsisibak ng panggatong. At iba-iba yung pumamalaan ng pagpapahayag na pagmamahal ng lalim ng pagmamahal ng kapwa. Iba sa gawa, iba sa salita, iba naman basta kumikilos na lang, no? Hindi lang sinasabi sa salita, kumikilos na lang. At iba yung mga tatay, no? Na narito ngayon, kung saan ipuin mo yung kanilang mga ito, palad, di ba? Talagang puro palad yung kanilang palad. Tatanungin ng anak, tayo bakit puro palad yung palad mo? Ba't ang tigas-tigas ng palad mo, anak? Dahil yung mahal na mahal ko kayo, di ba? Yung kalyo sa kamay, tandaan ng pagmamahal, dahil naglilipod, no? Nagsasakripisyo, iyan ang daming kalyo. Dahil sa sobrang pagmamahal ng tatay sa kanyang kamay, pati mukha puno na ng kalyo, no? Diba? Iba naman, nakikita natin yung pagmamahal sa lalim ng sugat, no? Sugat sa puso, sugat sa katawan, sugat sa ibang ibang bahagi ng katawan. Sapagkat totoo, no? Ang bawat sugat na meron tayo ay may kanya-kanyang kwento. Di ba? Ang bawat sugat na meron tayo ay kanya-kanyang kwento. No? Kwento ng pagmamahal, kwento ng pagbibuan, kwento ng sakit. Di ba? At mga kapatid sa ating Ebanghelyo, paano pinakita at pinakilala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanyang mga alagad nung siya ay muling nabuhay. Sa maraming tagpo, kung nagsimba kayo nitong mga nakarang araw, si Kristo ay nagpakita sa mga alagad sa iba't ibang pagkakataon at nakilala siya ng mga alagad sa iba't ibang pagkakataon din. Una, nakilala siya ng mga alagad sa pamamagitan ng pagpipira-pirasyon ng tinapay. Iba nakilala siya ng mga alagad sa pamamagitan ng maraming huli. No? Yung mga alagad ay nasa lawa ng Tiberias at sabi ng Panginoon, ihulog ninyo ang lambat sa kabilang dako at ang dami nilang nahuli. Iba naman, nakita ni Pedro ang ating Panginoon sa Kristo sa anyo ng isang pulubin. At sa ating Ebanghelyo ngayon, paano nakita ng mga alagad ang ating Panginoon sa Kristo at paano ipinakilala ni Kristo ang kanyang sarili bilang bago, no? Bilang si Kristo na muling nabuhay. Ang mga pinto na kanilang pinagtitipunan ay nakapilig. Ang mga alagad ay nagtitipon at dumating ang ating Panginoon sa Kristo. Sabi niya sa kanila, sumainyo ang kapayapaan. At pagkatapos nun, tinawag niya yung mga alagad, tingnan ninyo ang aking mga sugat sa kamay at ang aking sugat sa tagiliran. Mga kapatid, ipinakilala ni Kristo ang kanyang sarili bilang muling nabuhay sa pamamagitan ng kanyang mga sugat.
No? Doon siya nakilala ng kanyang mamalagad sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. At kung makita nila ang sugat ng Panginoon, naunawaan nila yung lalim ng pagmamahal ni Kristo para sa kanila. Na yung sugat na yon ay tanda ng dakilang pag-ibig ng Diyos para sa kanyang mga alagad. Dito pinamalas ni Kristo at ipinakita niya na sa pamagitan ng kanyang mga sugat, dumadaloy ang wagas ng pag-ibig ng Diyos. Sa mga sugat ng Panginoon, makikita natin kung gaano niya tayo minamahal at kung gaano niya tayo kamahal. At sa kanyang mga sugat, makikilala natin na siya na si Kristo na muling namuhay. Mga kapatid, hindi lang naman ang pag-ibig ng Diyos ang ipinakilala niya sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Kundi, dito rin, sa kanyang mga sugat, dumadaloy ang banal na awa ng Diyos. Di ba? Di ba yung Mercy Sunday ngayon? At alam naman natin na ang banal na awa ng Diyos ay dumaloy mula sa kanyang tagiliran ng ating Panginoong Kristo ay sinibat habang siya nakabayubay sa krus. Ano nangyari? Mayroong tumagas na tubig at doon sa kanyang tagiliran. Kung kaya mapapansin ninyo sa larawan ng Divine Mercy, nakita niyo ba yung larawan ng Divine Mercy? May dalawang sinag, no? Yung kulay puti at yung kulay pula. Yun yung dumanak, no? Sa tagiliran ng ating Panginoong Kristo nung siya ay sinibat sa kanyang tagiliran. Sa madaling salita, sa mga sugat ni Kristo, dumadali din ang kanyang banal na awa. At sa ating Ebanghelyo, paano pinamalas ng Panginoon ang kanyang banal na awa at paano niya pinadaloy ang kanyang banal na awa sa kanyang mga alagad. Nakita natin ang mga alagad na nagtitipon ng nakapinig ang kanilang mga pintuan. Diba dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Pero hindi lang ang Hudyo kanilang kinatatakutan ng mga sumandaling iyon. Lalo tigit si Simon Pedro at ibang mga alagad. Sino pa ang kanilang kinatatakutan? Ang ating Panginoon si Kristo. Lalo tigit, nalaman nila na ang ating Panginoon si Kristo ay muling nabuhay. Bakit sila natatakot? Kasi baka sila ay resbakan ng ating Panginoon si Kristo. Baka sila ay balikan. Bakit? Kasi ano ba ang ginawa ng mga alagad nung si Kristo nagpapakasakit? Lahat sila ay nagalisan. Lahat sila iniwan ng ating Panginoon si Kristo. At si Pedro na nagsabi kay Panginoon, Panginoon, susunod ako kahit saan at kahit anong mangyari sa iyo. Susunod ako. Pero anong sabi ni Pedro? Itinatuan niya ang ating Panginoon si Kristo 3 beses. Kaya kung sino ang takot na takot ng sumandaling iyon, walang iba kundi si Pedro. Kaya nung nagpakita ang Panginoon sa Kristo marahil, si Pedro tumago yun sa katabi niya. Ano siya? Ayun siya. Ay, nagot ako nito. Pakala ko nito. Reresbakan ako nito. Anong sinabi ng Panginoon sa Kristo nung kayo dumating? Sabi ba ng Panginoon sa Kristo, kumusta kayo mga minamahal kong taksi na alagad? It's payback time, boys! Ganun ba yung sinabi ng Panginoon? Hindi. Dito makikita natin kung paano dumaloy yung banal na awa ng Panginoon. Imbis na paghihiganti ang ibinigay ng Panginoon ay ang kanyang kapayapaan. Sabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Alam ni Kristo kung paano naliligalig ang puso ng mga alagad. Alam ni Kristo kung paano pinaghaharian ng takot ang puso ng mga alagad at tanging kapayapaan ng Panginoon ang siyang magpapakalma sa kanilang puso na naliligalig at pinamumulaan ng takot. Kaya naman sa madalas sinasabi ng pare, sumainyo ang kapayapaan upang nang sa ngayon ang puso natin naliligalig, natatakot ay makaranas ng kapayapaan sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesu Kristo. Napakabuti ng Diyos. Hindi siya mapagpagyanti. Tunay na tunay, banhay at tumagalit. Ibinigay niya ang kapayapaan. At ang regalo ng Panginoon Yesu Kristo sa kanyang mga alagad, sa kanyang muling pagkabuhay, ay walang iba kundi ang Espiritu Santo. Hiningahan niya yung kanyang mga alagad, tapos tanggapin niyo ang Espiritu Santo. Upang sila ay magkaroon ng bagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon Yesu Kristo. Kailan ba hiningahan ng Diyos ang tao at nagkaroon ng buhay? Yung unang pagkakataon ay yung nilikha ng Diyos ang tao. Diba?
Pagkatapos niyang dumapot ng putik, inilugis niya bilang tao, hinihan niya sa ilong yung tao at nagkaroon ng buhay. Hinihan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Mga kapatid, harapin mo ngayon katabi mo. Hinahan mo. Tingnan natin kung mabuhay yan. Baka mamatay yan. Lalo tigil, hindi ka nag-toothbrush. Sino po nag-toothbrush dito? Taas ang kamay. Yung mga hindi nagtaas ang kamay, hindi kayo nag-toothbrush. Di ba? Tandaan niyo yung napakahalagang utos. O napakahalagang kasabihan. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay ng iba. No? Mga kapatid, ang biyaya ng muling pagkabuhay ay ang Espiritu Santo. At kung hinahan ng ating Panginoon Jesucristo ang mga alagad, sabi niya, kung paano isinubo ko ng Ama, kaya hindi naman isinusubo ko kayo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. At ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatatawad. Di ba? Napakamauway ng Diyos. Banal ang kanyang habag para sa ating lahat. No? Binigay niya ang awa, ang kapayapaan, ang Espiritu Santo, ang kapatawaran. Bakit ibinigay ng Panginoon Jesucristo ito? Upang nang sa gayon, hindi lang nila makita yung lalim ng pagmamahal ng ating Panginoon Jesucristo, kundi maunawaan din nila yung lalim ng pagmamahal ng ating Panginoon Jesucristo. Sa paanong pamamaraan? Sa pamagitan ng pagpapatawad. Nung tinanggap nila yung kapatawaran ni Kristo, naunawaan nila kung gaano kalalim yung pagmamahal ni Kristo. At kapag ibinigay nila yung patawad sa kanilang kapwa, lalo pa nilang naunawaan ang lalim ng pagmamahal ng Panginoon. Kasi mga kapatid, kailanman hindi mo mauunawaan ang lalim ng pag-ibig kung ikaw ay hindi marunong magpatawad. Hindi mo mauunawaan ang lalim ng pag-ibig kung ikaw hindi marunong tumanggap ng kapatawaran. Di ba? Marami sa atin sinasabi, oo, mahal kita, pero hindi mo naman kayang patawarin. Di ba? Maraming sinasabi sa atin, mahal kita, pero hindi mo naman kayang tanggapin ang kanyang kapatawaran. Ang tunay na nagmamahal at nakakaunawa ng tunay at lalim ng pag-ibig ay yung mga taong marunong magpatawad at marunong tumanggap ng kapatawaran. Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo, sinong absent? Sinong absent sa Ebanghelyo natin? Mula sa mga alagad, si Tomas. Di ba? Na tinaguri ang kambal. No? Absent si Tomas. Saan kaya nagpunta si Tomas? Alam mo? Si Tom, baka sama si Jerry, no? Diba? Absent si Tomas. At sabi ng mga alagad kay Tomas, nakita namin ang Panginoon. Sabi ni Tomas sa kanila, hindi ako maniniwala at hindi ko nakikita yung sugat sa kanyang mga kamay at ay papasok ang aking daliri. Hindi ako maniniwala at hindi ko nakikita ang sugat sa kanyang tagiliran at hindi ko ay papasok ang aking mga kamay. Kaya nga, nung ikawalong araw, ano nangyari? Nagpakita ulit ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya muling, sumayin niyo ang kapayapaan. At sabi niya kay Tomas, Tomas, halika. Tingnan mo yung aking sugat. No? Tingnan mo, ipasok mo ang iyong daliri sa aking mga kamay. At ang iyong kamay sa aking tagiliran. Naniniwala ka na ba't nakita mo ako? Huwag ka nang malit-alinlangan. Maniwala ka na. At kung ginawakan niya ang sugat ng ating Panginoong Jesucristo, anong sabi niya? Panginoon ko at Diyos ko. Sabihin nga ninyo, Panginoon ko at Diyos ko. Kailan niyo ba sinasabi yung Panginoon ko at Diyos ko? No? Kapag kumukulong Panginoon ko at Diyos ko, no? Nung lumikod, Panginoon ko at Diyos ko, no? Di ba? Doon natin nagsasabi yung Panginoon ko at Diyos ko. Kapag kasi na naman sa ako, Panginoon ko at Diyos ko, pero kung magbabago ito, no? Doon. Pero dito kay Tomas, nasabi niya Panginoon ko at Diyos ko. Kailan? Nung mahawakan niya yung sugat ng Panginoon. Nung mahawakan niya harap-harapan yung lalim ng pag-ibig ng Diyos para sa kanya. Mga kapatid,
Ito po ang nagagawa ng pag-ibig ng Diyos sa buhay natin bilang mga tao. Kapag tayong lahat ay nahaplos na hipo ng pag-ibig ng Diyos, masasabi natin, Panginoon ko at Diyos ko. Di ba? Masasabi mo, Panginoon ko at Diyos ko. Pag ramdam na ramdam mo, mahal na mahal ka ng Diyos, masasabi mo, Panginoon ko at Diyos ko. At sa puntong ito, nakita natin, nung mahawakan ni Tomas ang kamay ng Panginoong Kristo, sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko, inarin niya ang Diyos bilang kanyang Diyos. Sapagkat nakita niya yung mga sugat ni Kristo ay para sa Kanya. Yung pagpapakasakit ni Kristo, nakita niya para sa Kanya. Yung kamatayan ni Kristo, nakita niya para sa Kanya. At yung muling pagkabuhay ni Kristo, nakita niya rin na para sa Kanya. Kaya nasabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Mga kapatid, tayo rin, pag makita natin ang lalim ng kahulugan ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, maaari din natin sabihin, Panginoon ko at Diyos ko. Upang maunawaan natin na ang lahat-lahat ng ginawa ng Diyos ay para sa iyo. Ang kanyang pagpapakasakit, para sa iyo. Ang kanyang kamatayan, para sa iyo. Ang kanyang muling pagkabuhay, para sa iyo. Pero hindi madali ang lahat ng ito. Maraming pagkakataon sa buhay natin, hindi natin makita ang Diyos. Hindi natin masabi, Panginoon ko at Diyos ko. Pero tandaan natin yung sabi ng ating Panginoon sa Kristo. Anong sabi niya? Mapalad kayo kahit hindi niyo ako nakikita kung paano kayo ay nananalig. No? Mapalad ang sino mang nananalig kahit hindi ako nakikita. Maraming pagkakataon sa buhay natin, hindi natin makita yung pag-ibig ng Diyos. Di ba? Maraming pagkakataon sa buhay natin, hindi natin makita yung awa ng Diyos. At sa kabila ng lahat ng ito, no, sa mga pagkakataon ng mga ganitong ganito, anong dapat natin gawin? Isa lang ang kailangan natin, pananalig. Sabihin nga ninyo, pananalig. Nang sa gayon, hindi man natin makita, no, yung pag-ibig ng Diyos kung minsan. Dahil sa dami ng problema, dahil sa dami ng pighati, hindi man natin makita yung awa ng Diyos sa lahat ng bagay ng buhay natin. Ang mahalaga, meron tayong pananampalataya. At itong pananampalataya nito, ang siya magpapakita sa atin sa awa at pag-ibig ng Diyos. Amen? Mga kapatid, ngayon ipinagdiriwang po natin ang banal na awa ng Diyos. Divine Mercy Sunday. Pero itong banal na awa na ito ay hindi lang pagdiriwang. Ang banal na awa ng Diyos dapat hindi lang natin ipinagdiriwang, kundi dapat ay sinasabay. Tinatagal namin araw-araw ang awa ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos. Isabuhay natin ang awa ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang awa sa isa't isa. Dahil higit sa higit na nangangailangan ng awa ng Diyos sa ating kapwa. Alam naman natin, tandaan ulit natin si Ramon Cristo, mapalad ang mga nananalig kahit hindi ako nakikita. Alam natin na ang ating Panginoon sa Kristo ay nasa ating kapwa. Pagkamat hindi natin nakikita si Kristo sa ating kapwa, pero nananalig tayo na sumasa Kanya ang ating Panginoon sa Kristo. Kung kaya dapat lamang may bahagi natin ang ating ang pagmamahal ng Diyos na tinanggap natin ang awa ng Diyos sa ating kapwa. Nang sa gayon, ang pagpiliwang natin ay maging tunay na buhay sa bawat isa sa atin. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay si Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon ng lahat. Nagkatawang tao siya dala ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaw sa kinaroonan ng mga yumaon, nang may ikatlong araw na buhay na matuloy. Umakyat sa langit, narulog sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magpupulang paririto at mukok sa nabubuhay at ang matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan,
pagkabuhay na muli ng mga tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pamagitan ni Yesu Kristo na siyang mukha ng pag-ibig at awa ng Ama, itaas natin ang ating mga dalangin sa mahabagin nating Diyos at sabihin natin, Amang maawain, dinggin mo kami. Ama, maawain, dinggin mo kami. Maging tunay nawang simbahan ng mga dukha ang Santa Iglesia sa pamamagitan ng paglilingkod at paghahatid ng banal na awa sa mga inaapi, nagugutom at lubos na nangangailangan. Manalangin tayo. Maging daluyan nawa ng banal na awa at pag-ibig ang mga naglilingkod sa pamahalaan sa pamamagitan ng kanilang banal at matuwid na pamumuhay. Manalangin tayo. Magbigay liwanag nawa ang kabataan sa mga taong nagdududa sa kadakilaan at pagmamahal ng Panginoon. Manalangin tayo. Matagpuan nawa ng mga kapatid natin naliligaw ng landas ang liwanag ng banal na awa ng Diyos at bigyan sila ng lakas na loob na magbagong buhay. Manalangin tayo. Isang balik po natin sa ating panalangin at ang pasasalamat at special na intention ni Archimedes Gonzales and family. Manalangin tayo. Para sa mabilisang paggaling ni Gina Ramirez, Benjamin Antonio at Gina Gonzales, manalangin tayo. Para sa ikapapayapa ng kaluluwa ni Aylar Fernandez, Pedro Socorro Quiarbao, Desiderio Alejandra Guerrero, Leonardo Tamaloan, Lani, Domingo, Teresita, Dante, Lourdes Matropes, Glenda, Rebecca, Ariel Sarin, Catalino, Marilyn, Elpidio Coloso, Sharon, Josie, Ronnie, Romeo, Baby Pilapi, Feliciano, Ennis Rosario, Eugenia, Gabina, Cerelo, Paulino, Ostaquio, Conchita, Tina, Alton J, John Aldrin, Resani, Mark J. Almadin, at Norma Ludelina Alvarado. Manalangin tayo. Mga kapatid, sa katahimikan ng ating mga puso, ilalangin natin sa Panginoon ang ating mga pagsalita. Manalangin mga bagay, pinamalas mo sa amin ang iyong pag-ibig sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Ibahang ginawa namin ang pag-ibig nito sa aming kapwa sa pamamagitan ng Kristo, aming Panginoon. Amen. Ating ngayon i-alay natin ang mundo sa dambayan ng Panginoon. Magsipo.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahari natin ay kalugan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahari sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan nito. Ama namin kalikha, tunghayin mo ang mga alay ng iyong sanggalinay, upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagdadaling sa iyong sila'y digital ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpag sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayin, itaas sa Diyos ang inyong puso at uwa. itinaas na natin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ang aming makapangyarihan, tunay mo marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo na yung pinagdiriwang ang pagkakain ng Mesiyas, ang maamuntukan at pagbubuhat sa aming lahat, ang iyong anak na minamahal, ay naghangin ng sarili niyang buhay, siyang upang maamong umako sa kaparusahan, upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan, sa pagkamatay niya sa Banal Cruz, ang kamatayan namin ng kanyang ibig, sa pagkabuhay niya bilang manunubos, at sa pagkabuhay amin na kami, kaya kayo sa aming mga anghel, na nagsisiawin ng pagpuli sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakila. Ang naming banal, ikaw ang palantanan sa banal. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal na makakalood na ito, upang para sa amin, maging katawan ng dugo ng aming Panginoong Yesu Cristo. Bago niya pinipilis ang pusang loob na maging handog, tinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan sa inyo. Pinagdating niya iyon, inibot sa kanyang mga nagal at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, kaya handog para sa inyo. Dahil naman matapos ang hapunan, tinawakan niya ang langit. Ngunit kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang palig sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang palig sa mga pumupulot ng bago at walang hanggang tipanda. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at palingkod sa buhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang talis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Yung sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Kuskusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, at si Bartolome na aming Obispo ng Tanang Kapatianan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinilay na may pag-asang sila'y magmumututukay, dahil hindi ng lahat ng mga tumanaw. Kaawaan mo sila at patulugin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo ang paglapatin ng kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaya sana mahalaga din Maria ng Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kapiyak na puso. Kaya sana mga apostol, si Santiago, at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng katapitulog sa iyo, ay pag-iunuan namin ang pagpupuri sa ikarangalan mo sa pamagitan ng inanak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Cristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at pagpupuri ay sa iyo. Diyan sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tulubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, ang Panginoon natin ng Diyos, ipahayag po natin ang lakas. Hiniling namin kami diyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming inanbikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan ay magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi sumainyo. At amen. Magbigayan ko tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ikaw ang kordero ng Diyos sa muling nabuhay. Ikaw nag-aalay sa mga kasalanan ng sanglibutan. Mapalad ang mga inaanuhan sa kanila. Panginoon, ikaw karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Halo. Gusto mo muna ba yan? Wait lang.
Ama namin mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming pagkasinawa sa banal na siging ng Pasko ng pagkabuhay, ay patuloy mo umihal sa aming kalooban sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpal sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng mga naglingkod sa atin, sa banal na mising ito, sa mga nag-aalay. Maraming salamat po sa inyo. At lalo higit sa inyo ng mga nagsimba. Maraming salamat po sa inyong presensya. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin. at pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan ng Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, pumahay kayong taglayang pag-ibig kay Panginoon Kristo na muling nabuhay. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia.